Arestado pag-abot gate sa Iloilo International Airport sa Biyernes, Hulyo 11, ang isa ka 42 anyos nga babae nga overseas Filipino worker na gikan sa Singapore. Ini siya ang nagapangatubang sang kaso nga estafa. Isang active na OFW ang arestado paglapag sa Iloilo International Airport. Ayon sa balita, si kabayan ay nanggaling sa bansang Singapore. At nung lumapag na sa Iloilo International Airport, siya ay inaresto dahil sa kasong estafa. Ayon pa sa balita, non-bailable ang kanyang kaso. So ibig sabihin, pwede siyang mabulok o bubunayin niya kung ilang mga taon ang kanyang sentensya sa kanyang kaso. Panoorin natin ang balitang to. Arestado pag-abot gate sa Iloilo International Airport sa Biyernes, Hulyo 11, ang isa ka 42 anyos nga babae nga overseas Filipino worker na gikan sa Singapore. Ini siya ang nagapangatubang sang kaso nga estafa. Ang OFW ang tumandok sang dumalag kapis. Ang kaso sini ang nadiskubrihan sang nag-alarm ang ngalan sini sa Bureau of Immigration. Sang gin-verify na kumpirmar nga aktibo pa ang iya warrant of arrest, gani gin-proseso ang booking sini sa Cabanatuan Police Station anti sinigindulong sa korte sa Mambusaw, Capiz. Base sa pahayag sini sa Airport Police, wala siya sang ihibalo parte sa iya kaso. Gilayon man nga nakapiyansa ang babayi. Wala naman ginpalayag pa sang Airport Police kung sino ang nagpasakas ang kaso kag kung pila ini ka counts. Since 2015 nagpa-Singapore siya, nagpuli lang gid siya kahapon, considering ang iya tatay daw critical bala siya ang sitwasyon. So not knowing ginfailan siya gali kaso. You have a right to remain silent and stay if used for or against you from the law of the Philippines. You have a right to have a competent and independent counsel to develop your choice. If you cannot afford the services of the counsel, the government will provide one for you. You have a right to demand physical examination by an independent and competent law court of your choice. If you cannot afford the services of the government, the state will provide one to you. Bagaimana maliit po yung sa standard? Yan ang tinatawag na karma. Siguro si kababayan ay isang big time swindler o estapador. Kasi nga, ayon sa balita, non-bailable yung kanyang kaso. So ibig sabihin, matindi. At sigurado, kung ilang taon man yung sentensya sa kanya, ay bubunuin niya sa loob ng kulungan. Baka pwede pa siyang mabulok na sa loob ng kulungan. Yan yung tinatawag na karma. Naniniwala ba kayo sa karma? Na pag gumawa ka ng masama, balang araw, pagbabayaran mo rin yan. Matakasan mo mga ngayon, balang araw, mahuhuli ka rin. Kapag ang isang bagay nakuha mo sa madaling paraan, katulad niyan, estafa, sigurado rin, madali rin maubos yung perang nakuha mo sa mga kawawang biktima mo. Kaya na si kababayan natin na naaresto ay magbabayad na kanyang utang. Pero ang tanong, nung umalis kaya sa 2015, according sa nabanggit ng isang pulis, siguro hindi para lumabas yung kanyang warrant of arrest. Kasi kung tanong, kung lumabas na yung warrant of arrest nung 2015 bago siya umalis ng Pilipinas, ay sigurado malamang hindi siya nakaalis. So kaya yan, nung alam na lumabas na ng Pilipinas, ay nakamonitor na yan kung kailan babalik. Kaya yan, paalala sa mga tao na gumagawa ng mga masama. Makatakas man kayo ngayon, makagawa man kayo ng masama ngayon, balang araw magbabayad din kayo. Yan tinatawag na karma. Napatunayan na natin sa isang Pilipino. Pero mo nagtrabaho pa sa bansang Singapore according to sa report. At isa pang active OFW.
doon pa lang, siyempre, naka-red, naka-red alert na kung saang bansa siya. Kasi nga, halimbawa, mga papeles, o kaya kontrata, makikita naman yan kung nasaan ka, kung legal kang umalis sa ating bansa. Kaya, yung mga tulad ko, yung mga gumagawa ng masama dyan, sana itigil nyo na. Kasi kawawa yung mga nabibiktima nyo. Lalo mga istapa, kinukuhanan nyo ng pera, tapos easy money para sa inyo. Yung kinukuhanan nyo, di nyo alam kung paano nila produce para magkaroon lang ng pambayad. Kasi di na nabanggit kung anong paraan na siya na nagkaroon ng istapa. Kung paano. So, kaya lang sabi ko, matatakasan yung mga yon, yung mga gumagawa ng masama. Balang araw ay magbabayad din kayo. Yan yung hindi natutulog ang Diyos. Matakasan yung mga yon someday. O kaya matakasan yung mga yon, ang magbabayad ay yung mga susunod na henerasyon. Kasi ako naniniwala ko sa tinatawag nilang karma. Kaya sana ay maging isang aral ito para sa mga kababayan natin, yung mga gumagawa ng masama, itigil nyo na. Kasi kawawa yung mga nabibiktima nyo. At tapos kung kayo naman ay nahuli, kala mo kung sino na kayong ambabait. Kasi nga, isipin nyo, kung baliktarin nyo yung pangyayari, kayo rin yung ginawan ng masama. Ano bang iyong pakiramdam? Ang hirap, di ba? Yung katulad yung mga nabiktima niyan. Let's say, ibigyan natin example. Yung nabiktima is nagbenta kung kanilang ari-arian, nagsanla, umutang, tapos bandang huli, ang mangyayari lang pala ay maging istapa. So, napakasakit, napakahirap. Kaya yung mga kababayan natin na mag-ingat din. Siguraduhin nyo kapag nakikipag-transaksyon kayo, ay siguraduhin yung litihimo para di kayo mabiktima. Kasi kawawa rin kayo. Kawawa yung pamilya nyo. Nung tulad sabi ko, para makapag-produce ng pera, magbenta, magsanla, umutang, o kaya ano-ano pa, tapos bandang huli i-istapa lang kayo. So ito ay isang paalala, ingat kayo mga kababayan ko at mga ka-OFW saan man sulok ng mundo. Maraming salamat sa iyong pagsama. At ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo mga ka-OFW saan man sulok ng mundo? Ingat kayo lagi. At sana, yung mga gumagawa ng masama, itigil nyo na. Maraming salamat sa iyong pagsama. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong videos.